Okay, okay. Ito po yung part 2 na putol po tayo kanina. Pero ito, painit na po ang usapan. Ito. Go to this, okay? So, um, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016, and it was a circular that you signed, and this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay, so why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Dumaan ka ba ng police training? At Definitely not. I agree with you. Definitely not. Definitely not. But the police officers that were interviewed said that neutralize and negate, the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews. O sino nag-interview? Sino yung interview na yan? Para Well, he did present it. But let's go already. Oh. So what for you is neutralize and negate? Una, klaruhin ko may police na interview na nagsabi. Sino yon? Alam ko si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives, sa Quadcom. Ngayon, dito naman sa Senado, in-interview yung ilang chief PNP na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning na neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano ang ibig Magkaiba. sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi it's your signature on the circular. Yes, What Karen. did it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi, sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jok, no? Ito yung Google meaning ng term na neutralization. At Ito, panoorin nyo po yung explanation ni General Bato. Ni Senator Bato. Talagang bibilib ka. Ang galing talaga sumagot nito. ito yung meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect unable to commit further crimes by conducting operations against him or magpasurinderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or yung suspect. So kung mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasing palabasin ni Jokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay. Tama. Gusto na pag sinabing neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you, hayaan namin kayo mag-interpret sa term? Eksakto. Hindi ka naman PNP. Bakit kami makikinig sa paliwanag mo, sa explanation mo? Ganito po kasi yan yung narrative nila, pasamain talaga nila yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero mayroong sagot dito si Bato na talagang bibilib kayo. Interpret sa term na ginagamit namin, na kami naman dito within the PNP, gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, bakit hindi na lang ilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill. Bakit neutralize pag gamitin na term?
Because ang neutralize, meaning hulihin mo o pasurindirin mo para hindi na sila makakommit ng further crimes. Hindi yung puro patay-patay na lang. Ay kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako gagawa ng memorandum circular na mag-incriminate sa aking sarili? Ganun ba ako kagago? Do you think ganun ako katanga na gagawa ko ng memorandum circular na self-incriminating? Bakit pwede ko naman i-text yung mga tao na patayin nyo? O bulungan ko, patayin nyo. Para walang Okay. ebidensya. Bakit gagawa pa ako ng Ginagawa pa nilang tanga, no, bobo, ang mga chief PNP. Gagawa ka pa ng memorandum, gagawa ka pa ng ebidensya na pwedeng magdiin sa'yo. Pwede mo namang, kung may utos ka talagang illegal, no? Pwede ka mo, i-meeting mo na lang. I-meeting mo. Halimbawa sa safe house, sa isang kwarto na safe, no? Walang camera, walang nakikinig. I-meeting mo. Gagawa ka pa ng papel na magdidiin sa'yo, pipirmahan mo pa. Hindi ka naman tanga para gawin yun, di ba? Kaya lang, hindi nga yun illegal. Pinapalabas nila na unconstitutional, andyan pa yung mga dating Chief Justice, magpapaliwanag. Hindi naman sila PNP. May mga words kasi nila, may mga, anong tawag na to? May mga tawag-tawag sila dyan eh. At sila yung nakakaalam yan. At it is in the manual. Nasa libro nila. Di ba? pa ako ng dokumento na magiging ebidensya para laban sa akin. Ganun ba katanga ang Chief PNP? Oh. Okay, now, in the essence of fairness, all right, I'm going to read this. Technically, I don't know why this was not mentioned in the Senate, right? So technically, the term neutralize and negate has been included in the 2014 revised PNP manual of the Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation. Ito na po yun. Ito na po yung sagot ni Bato na talagang napakaganda ng sagot niya. Kaya hindi maka-score si Karen Davila eh. Hindi niya mahanapan si Bato o si Bato talaga yung dire-diretso, hindi na uutal, hindi yung nag-iisip ng matagal na walang maisagot. Yun ang gustong, ganun kasi si Karen eh. Ganun ang gusto niya yung interview eh. Yung nabubutata niya na nadadali niya yung ini-interview niya. Pero si Bato hindi niya ma-scorean eh. This was even before the time of former President Duterte. This was included during the time of then DILG Secretary Mar Rojas. So panahon pa po ito ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino, Biruin mo. right? So Justice Carpio said the term neutralized and negation has been included already in the 2014 revised PNP manual. So when you became PNP chief, technically the words existed. Yan na yan, matagal na yan. Okay, now, the thing is, even in the circular in 2014, it was not specific what it meant, no? When you came in, nandun na yun. So, Justice Carpio said the manual or the circular is technically unconstitutional. The question now is this: somebody has to show that the implementation of the circular is you are violating the rights of the individual or you are committing human rights. So yan na ang tanong ngayon. During your term as PNP chief, Ayan. how did neutralize and negate? How was that implemented? Okay, Karen. Yan. Neutralize. I will give you statistics. 1.6 million drug users and drug personalities, users and posers, nag-surrender. They were part of the neutralization effort of the Upland Double Barrel. 300,000 nakakulong sa mga prisuhan. Buhay yan lahat. Punong-puno ating mga prisuhan. Problema tayo sa overcrowding of our police station jails. Dahil nga, sa dami nating hinuli. Nakakulong yun. Buhay yun lahat. Buhay lahat yun. So, sabihin mo, mayroong 6,000 na namatay. Sabihin natin, hindi ko rin kiniklaim na lahat yun ay justified na pagkamatay. Dahil alam natin, mayroong mga pulis na nagluloko at pinagkakasuhan natin.
So kasama na ngayon sa buong neutralization effort, nag-surrender 1.6 million, 300,000 ang arestado, facing charges, nakakulong, at yung 6,000 na namatay. Sila nakapokus na sa 6,000 na namatay at gusto nila na yung term na neutralization doon sa memorandum circular na pinirmahan ko ay doon lahat sa patay yun. Diba? Malinaw yung paliwanag. Kasi kung saan lang sila doon sa mga namatay, doon lang sila. Kung saan lang yung kumbaga magandang propaganda ito, mapapasama ang mga Duterte dito. Doon lang sila. Doon lang sa mga namatay. At yun sinasabi nila mga biktima ng mga drogista. Pero kung iisipin mo, correct eh. Kasi hindi mga nag-iisip itong mga kagaya nila Jokno no? Ang katotohanan talaga ay hindi mo matatalo eh. It's in the manual, nasa libro, yung neutralize, gagawin pang bobo ang chief PNP. So, gagawa ka pa ng memorandum, dokumento, yung gagawin mong pipirmahan mo pa na illegal, sinasabi nilang illegal, tapos yun pa yung magdidiin sa'yo. Kumbaga, parang ginagawa nga nilang bobo yung chief PNP. Magdidiin sa'yo, gagawa ka pa ng ganong dokumento. Hindi nakaporma si Karen din eh. Ang gusto ni Karen, yung makorner niya yung mga ini-interview niya eh, para mapalabas niya sarili niya, matalino siya. Di ba? Yung iba, nako-corner na talaga niya. At nauutal-utal. Nag-iisip kung ano isasagot. Hindi alam isasagot. Kasi, yung iba, may mga na-interview siya na talagang hindi nagsasabi ng totoo. Kaya nagkakalat eh. Kaya nangangamote, kumbaga. So, eto, nakasimangot na si Karen. Kinalimutan lang yung 1.6 million na nag-surrender. Na kinalimutan nila yung 300,000 na arrested, buhay, nagkakulong sa prisuhan. Because they want everything to suit to their narrative na Tama. the drug war is very bad. Ayun, eksakto. Gusto nilang palabasin sa kanilang narrative na masama ang war on drugs, no? Wag kayong maniwala na ito'y maganda ang naidulot, sisirain nila for election. Hindi lang 2025 hanggang 2028 propaganda nila 'yan. Masama ang war on drugs. Hanggang 2034. 'Di ba? Baka may tumakbo pang Duterte sa 34 eh. Sisiraan nila 'yan. Hanggang 2040. Hanggang 2040. Tatlong magkakapatid na Duterte 'yan eh. Meron pang Kitty Duterte. Forever nila ang gagamitin hanggat nandiyan mga Duterte. War on drugs na. Pero ngayon pa lang, hindi na naniniwala ang tao sa kanila. Di ba? Obvious eh. Obvious. Ginawa nila yan sa tatay ni Marcos. Ayun, 30 years. Mahigit 30 years nila. Sinisira yung tatay ni Marcos. Baka nga kasi tumakbo yung anak ni Marcos, si Bongbong o kaya si Amy. Hindi rin nila. Nagtagumpay sila, nanalo si Noynoy. Pero 2022, nanalo si Bongbong. So, wala na yung ganung narrative nila, yung mga demonization nila sa mga Marcos, wala na. Dito naman sa Duterte. So, ang thinking nila, 2028. Okay? Very bad. Tanungin natin yung 1.6 million na nag-surrender. Kung kumusta na buhay nila ngayon, marami nagpapasalamat. Maglalakad ako sa kalsada. Daming former addict, mga tricycle driver, lalapit sa akin, "Sir, salamat sa inyong tukhang. Kung wala yung tukhang, wala na ako ngayon. Patay na ako siguro dahil overdose ako sa droga." Kita niyo. Ngayon, sir, mataba na ako, healthy na ako dahil uminto na ako sa droga. Reform Alright. na. Okay, so you make a fair argument there. Ang tanong ko ngayon is this. Former President Duterte in the Senate said, okay, is he even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Pilitin yung lumaban. Right? Sinabi niya yon. Tama? Sasagutin ko yan.
Yun yung parang turo niya eh. Turo niya sa ano yun eh, sa academy. Nung siya ay nagtuturo pa. At the same time, ano na siya noon, prosecutor. So, para magkaroon siya ng sideline ba, nagtuturo siya. Ang mga turo naman sa academy, mga ilang oras lang. So, ang turo niya, wag mong sasabihan yung kriminal, sumuko ka na. Ganito kasi sa pelikula eh. Meron din kasi naman sa pelikula. Sige, bumunot ka, bumunot. So, ang turo niya, wag mo nang wag mo nang hikayating sumuko. Sabihin nyo, "Ge, lumabang ka. Ge, lumabang ka." Psychological war yun eh. Yung tinuturo ni Duterte. Kung ikaw, kriminal ka, halimbawa, nakatago ka sa poste, "Ge, lumabang ka, lumabang ka." Mag-iisip ka ngayon. Putya, hinahamon ako lumaban. Mag-iisip ka ngayon. Mukhang tutuluyan ako nito. Ang gagawin mo ngayon, susuko ka. Lalo't kung ang baril mo lang ilan lang ang bala mo. Ang daming pulis. Mag-iisip ka ngayon susuko ka ngayon, no? O kaya naman, halimbawa, yung sa ibang kaso, no? Merong nagwawala, matapang Gustong sugurin yung Habang inaawat mo, lalo tumatapang, di ba? Lalo ng mga lasing. Habang inaawat mo, lalong tumatapang, bitawan mo. Mag-iisip yan, makakapag-isip yan. Baka maghanap ng dahilan yan. Hindi na makipag-away. Ganun di ba? Ganun lagi Sabi niya yun, Senator, pilitin yung lumaban para in effect, I'm presuming, no, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Sheldiok, no, I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Biruin mo yung isip nila, Karen Davila, no? Iba talaga isip nila ang iniisip nila, gusto ni Duterte, mapatay talaga. Mapatay talaga. Sige, lumaban kayo. Para nga pag lumaban, mapatay talaga. Ganon yung isip nila no? Ito sagot ni Bato. Panoorin natin. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero na, tama ba yun, Senator? Sandali lang. Oo. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung na bumunot ka? Bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo. Do you have time to do that? Do you have time to do that? Yun lang ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never di ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako yung sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Pananakot nga. Takutin niya para, huwag tayong magluko-luko dito kasi mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. Malagi. Ayan, ano lang po yan. Enkwentro lang ng kriminal sa kapulis. Lalo na po sa totoong gera, meron talagang mga psychological war. Strategy. Ito simple lang po ito Lalo na yung kung manood kayo ng ng mga sa YouTube ng mga strategy ng war, manood kayo. Talagang matindi yung mga doon. Gera na po yun Ito simpleng enkwentro lang ng kriminal sa kapulis Magaling sa cyber tactics siya si Pangulong Duterte. But my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na palabanin mo para mapatay mo. Practically, sabihan ko sa kanya, "Sir, may time pa ba tayong maghamon pag ganyan, magka-aristuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa?" Never, it cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan?
Police officer ako. Oh, may tsapa ako. Oh, I have sworn to serve and protect. So, moving on from this topic, are you saying that in the end, because today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganon? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, magsaywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. Eto, tandang-tanda ko po ito, yung sinasabi ni Bato. Tutuloy po muna natin. That is the cyber effect of President Duterte. Nakapila na mga adik ha, mga pusip, kung nakapila na sa estasyon para mag-surrender, hindi pa siya nag-take out ha, hindi pa siya naging presidente. That is the cyber effect dahil magaling siya manakot ng tao. And yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung police, mamatay yung criminal. That is part of his cyber tactics. Kaya nga, nag-surrender ang marami. Pero kung sabihin mo na sinabihan ako, I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa pulis. Yun ang ganyan. Now, Kaya naging effective po yung yung mga tactics ni Pangulong Duterte. Tandang-tanda ko yon. Si Pangulong Duterte panalo na. Panalo na sa bilangan. Pero hindi pa nanunumpa, no? Yung inauguration, hindi pa siya nag-inaugurate. Tandang-tanda ko, may mga sumusuko na, meron na ring natutumba. Hindi pa siya presidente, ibig sabihin, hindi niya order yun. May natutumba na. Nag-i-eliminate na po. Yung mga posibleng kumanta, baka ikanta yung drug lord, ini-eliminate na nila yung iba. Yung mga ibang nasa baba. Meron na kasi mga kasama sa trabaho eh. Hindi naman mga, ang ilan lang. Sumuko eh. Kaya inasar namin yari kayo, uupo na si Duterte, tokhang ang aabutin nyo. Suko sila eh. May mga kasama ako na sa trabaho no, na gumagamit eh. Kaya tandang-tanda ko yan, hindi pa nauupo, hindi pa sumusumpa, nagte-take out. Wala pang inauguration, pero panalo na siya sa bilangan. Mayroon ng mga sumusuko, mayroon na rin tumutumba. Tandang-tanda ko po yan. yeah, so we don't have enough time, but I wanted to ask you, Senator, you have 2 representatives from the Quadcom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this is a quote, both of you neither had the decency to inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing. What is your reaction to that? Number 1, Karen, yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit ako from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Correct. Ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa Quadcom ay hindi ma-debunk pagdating dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi sigurado ko, I am 100% sure, lahat ng mga nag-akusa sa akin dyan sa House of Representatives, sa Quadcom, pagdating dito sa Senado, I can easily debunk them because I know the truth. I don't have to prepare for any interpolation because I know the truth can come out naturally. Hindi ako prepare, hindi ko kagaya nila na mag-assign ng, ikaw, ito sabihin mo, ito yung
i-confirm ito sinabi ni Garma na ganito. Kasi si Colonel Kwan, ito rin ang i-confirm niya. Kasi lahat ng paragraph, may mga pangalan na ng pulis doon na nakasulat kung sinong mag-confirm nito dapat. So that is, yan ang halatang scripted. Kung lisensya ang pag-uusapan natin, Karen, I think, mawala ako ng decency kapag hindi ko ipaglaban ang katotohanan. Kung hindi ko palabasin, kung ang pabahayaan ko na lang yung narrative ng mga convicted drug trafficker, yung taga-custom, yung drug lord na si Kero Espinosa, yung drug protector na si Mayor Mabilog na lumayas nung panahon ng war on drugs, at yung si Espinido na gumagawa ng mga kung ano-ano pinagsasabi niya sa Quad Committee. Kung hindi natin ma-counter yan, Karen, mawalan ako ng decency dahil hinayaan ko lang na ang publiko ay ma-mislead sa kasinungalingan. So that is decency for me. Kung gusto na ng decency, dapat sila rin magpaka-decente rin sila. Na huwag na pilitin, huwag nilang influence yung mga resource person nila na magsinungaling because that is a crime. Subornation of perjury yan. You are a congressman and you are So you believe they're influencing? You believe they're influencing the resource persons to lie? But why would Colonel Garma? She was crying in the Quadcom, right? She told the story about a meeting before Duterte took office. She spoke of the reward system in detail. Ba't magsisinungaling yun, sir? Tanungin mo si Garma. Tanungin mo si Garma. What would be her motivation to lie? Of course, she wouldn't be lying. That's what she would say. But why? Why? Nakita mo nung una, hindi niya inaamin, di ba? But later on, umamin siya at umiiyak pa. So, hindi ba halata na under duress yung tao na nagsasabi doon sa Quadcom? Bakit iiyak ka kung totoo yung sinasabi mo? Bakit parang naiihi ka na natatae ka habang sinasabi mo yung kuwan mo? Tama, yung diba? affidavit mo? So, ang pananaw nyo, pinilit siyang magsinungaling? Well, you cannot Influensyahan? you cannot remove that from me. Iba yung paningin mo, iba yung paningin ko. So, But will she be called in the Senate? yes. Okay, Tinawag ko kasi pero hindi sumipot invited siya, pero hindi siya sumipot. I don't know. Because what's troubling is, for example, Grijaldo, the police officer Grijaldo, in the Quadcom, sinabi niya, he confirmed a Garma statement of the reward money, right? He confirmed. Then when he reached the Senate, what was shocking was he had an affidavit, tas kinwento niya that Representative Abante and Representative Fernandez met with him, called him at sinabi, ito sabihin mo. Kaya nga, here comes an officer na hindi niya nasisikmura yung pangwawalang hiya sa pulis diyan sa Quadcom. Nagsabi siya na totoo. Kasi hindi na niya makaya. He's standing up for the PNP and for the truth. Kaya siya, What's difficult now is these resource persons, frankly, for the ordinary Filipino, these resource persons are both under oath in the Quadcom and in the Senate. So in other words, these resource persons lie all the time. That's what I don't understand. They took an oath. They could be sued for perjury. Karen, taruhin ko lang, did Colonel Grijaldo confirm yung Under oath. ni Garma? Under oath? Doon sa House? Yes, Sabi niya? did. Oo. Sinabi niya na I totoo asked yan, may Representative reward Abante. system. Sandali. Totoo ba sinabi niya na may reward system? He confirmed. Sinabi niya? Yes. Kinonfirm niya? Yes, and then when he went to the Senate, may affidavit siyang dala. Baka, hindi ko alam kung di pa kayo dumating nun, sir. Diba, binasa niya, sinabi niya, pinilit daw siya na sabihin yun. So, saan ka maniwala? Sige, maniwala ka sa congressman o sa pulis na naiipit. Yun lang ang sa akin. Tingnan lang ninyo kung let's look at it objectively. Okay. Yung pulis pa magreklamo kung walang ginawang ganyan sa kanya, magawa-gawa. Sino siya para gumawa ng ganyan? Umiyak na nga yung tao dahil very powerful yung makakalaban niya sa ginawa niyang salaysay.
ilang congressman yan lahat magagalit sa kanya dahil pinalabas niya ngayon na yung ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay walang kredibilidad dahil doon sa ginagawa sa kanya. So, maglakas loob kaya yung pulis niya kung hindi katotohanan yung sinasabi niya. Tama eh. Okay, all right. Now, Senator, I want to thank you for being on Head Start today, but I think we need to close. We don't have enough. Si Karen naman parang hindi niya alam. Eh kami nga alam namin eh, na-scripted eh. Parang hindi naman alam ni Karen. Parang paniwalang-paniwala siya, no? Eh, take out yun eh. Ano nga bang silbi na ng take out kung pinipressure ka na? At doon po, nung bumaliktad siya sa Senate, isinugal na niya. Hindi lang yung pagka-police niya, pagka-colonel niya. Maaari siyang matanggal eh. Maaari pa siyang kasuhan. No? Gagawan siya ng kaso. Maaari pa siyang tirahin eh. Isinugal niya na po yung buhay niya. Alang-alang na sa katotohanan. Kasi pwede ka talagang i-pressure eh. Pinangakuan pa nga siya. O, kernel ka pa lang. Pwede ka pang mag-general. Eh ilang taong ka na. Baka malapit-lapit ka na rin mag-retired. So ganun ang ginagawa, ano? May hihinging pagbor sa'yo, tas papangakuan ka. Baka may pera pa yon. Kapag hindi ka naman nakonbinse, titirahin ka naman. Minsan wala kang choice eh. Kung hindi sumunod eh, kagaya ni Garma. Kita mo si Garma, obvious na obvious. Habang binabasa niya yung affidavit niya, yung pangalawang affidavit. Magtataka ka, may pangalawang affidavit eh. Umiiyak siya. Ayaw niya yun eh. Ayaw niyang gawin yung ginagawa niya eh. Kasi napipilitan lang siya. May pananakot na dyan. So yan ang ginagawa nung nag-uutos sa mga tambaloslos na buhayang ito sa Congress. Kaya pinapa-inhibit nila si Bato, si Bongo, kasi lalabas ang katotohanan. Ayaw din nilang paatinin si Garma. Nung nakaraan, hindi umaten. Saka si Kerwin Espinosa. Baka sa susunod, hindi na naman sumupot yon. Kasi pag na-cross-exam, yan ang sinasabi ko. Once na ma-cross-exam mo, lalabas na yan. Lalabas na ang totoo, ang tao na ang bahalang mag-decide. Salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. See you po next time.